Okay. Welcome sa part 2 kasi si Hanggang Seth di na kinaya. So, nag-break muna kami saglit. So, hindi ko tingin. alam mo ka. Okay. Nutrition. Ay, ano pala to? Dito tayo sa intravenous infusion. Okay. So, blah blah blah. Ano yan? Alam mo na. Dito, ito yung mga iba't ibang uri ng IV, ng mga intravenous, intrasilum, intrathecal, sa Ngayon, dito, lang yan. Ito yung normal saline, panaxalin. Ito, alam mo naman to, di ba, Seth? Alam mo na to, no? No? Ano yan? Tingnan mo ito. Oo. Oh, so, alam niyo na yan, lactated smear. Updated syringers. Okay. Ngayon, meron tayong mga Ang ganyan formulas tinuro dito. sa amin. Infusion time and infusion rate. Pero marami pa yan, hindi lang yan. Ito yung mga Madali lang pala yan. natin. Kaya mo lang kabisaduhin yung formula. Ito, okay, so bale, ito ay, dito? Ano ba formula dito? Wait lang. Okay, saglit lang po. Rate of flow pa. Sunod pa pala yan. Okay, infusion. So, compute natin to. How many grams of dextrose and sodium chloride are used to prepare 250 ml bag of dextrose 5% and half saline. Madali na lang yan, di ba? Normal saline. So, grams of dextrose, edi 5%, di ba? 5% ano ba to? Gram. Sa baba na lang po. Sa ref muna po. Wala po. Hindi ko gets. Grams na, di ba? Oo nga, grams na. Anong gram? Di ba grams yung yung dito sa sodium chloride, di ba? Di ba? Tama? Grams, di ba? 3.9 grams percent, di ba? Ano ko naman na grams yung sodium chloride? Di ba yun yung nakalagay sa atin, di ba? 0.9 grams. Di ba? mg over 100 ml, di ba? Tama. Huh? Tama! Saan yun? Di ba ang 0.9, 0.9%. Di ba? Tama yun, di ba? Tama. Sa, NaCl. So, kung i-convert Ano ba natin yan? siya, Ano bang solution to? I know kung ilang grams ng dextrose. Isotonic? Hindi. Intravenous infusion. Sabi mo may 0.9. Oo nga. Intravenous infusion. Isotonic yun eh. Ilan yung grams ng sodium chloride ang meron sa isang 250 ml na bag? So, ang 0.9 mg ay meron siyang mg per 100 ml. Tama ba? Ay, grams lang pala. Grams? Wait lang. NaCl percentage. Ay, nakalimutan ko mag-order sa Shopee. Okay. Merong 0.9, di pala siya mg. Grams siya. 0.9 grams per 100 liter. Di ba? So, dahil 250 siya, so i-ano lang natin siya, times lang natin siya sa 250. Para makancel yung ml. Therefore, times 2 sa 250, 0.9 ang sagot. Ano? 250 times, hindi pala, didivide ito pala sa 100. Ay, eto na, tama. 0.9 divided by 100 times 250. Try mo. Na ulit? 200? 0.9 divided by 100 na. Okay na? 100 lang? Oo. O 0.09? 0.009. Tatlong Times mo zero. sa 250. 2.25. 2.25 grams.
Okay, alam na natin yung grams. Paano mo nakuha yun? Ayun, Saan ba yung formula? Nasaan ang ito, formula? 0.9%. Ito. Hindi, ano lang Bakit to? parang saan ka ba nakatingin? Ano ba? Tama. Simple ang ano lang. Wala pa naman to. Sa baba yata yung fusion rate eh. Gaga pa, sabi ko paano mo na-compute yung grams? Anong formula ginamit mo? Ito, yun ang 0.9 grams per 100 ml. Gets mo? Saan? How many grams? Kasi nga 0.9% ang Gaga, hindi ka concentrated. naman ata naka-ano. Ay, hot pala Hindi to! ka naman naka-share screen ng buo. Ay, hindi ba ako naka-share screen ng buo? Ay, sorry, my bad. Nalilito ako sa'yo. Dapat ako, di ko nakikita. Ayan. Okay, fine. Ito na. Eh, ganyan ka pala. Ang nakikita ko lang yung isa. Diyos ko po. Ayan. Oo, yun mo. 0.9%. So, meron siyang 0.9 Bakit yan may grams. 0.9? Inassume mo lang na isotonic solution yung Oo nga, intravenous mali infusion nga ako, mo. no, kasi 1 half pala siya. So, bale, hindi siya 0.9. So, 0.45 siya. Okay, anong sagot? 0. Anong tawag doon? Ha? Anong tawag sa 0.5%? Hypotonic. Ano? Hypotonic. Oh, go. Yan. So, bale, 0.45, ganun ulit. Divided by 100 times mo sa 250. Para makuha Bakit natin. kasi i-divide sa 100? Kasi grams per ml, yun yung concentration niya. Sa kada isang handaang Grams per ml, meron kang 0.45 grams ng sodium chloride. Ganun siya. 100 ml? Wait lang, di ko talaga nagigets. Bakit may 100 ml? Ay, yung concentration, ay yung percentage niya. Kasi percentage. Diba? Di ba ba ang tatulad? Tap, Diba, ano yan ba? Diba 0.9 yung normal? So, meron ka dapat 0. grams na NaCl sa loob ng isang 100 litro. Para makuha mo yung isotonic solution. Ayan, ganyan siya. So, makakuha tayo ng wait lang. How many grams each of dextrose and sodium chloride are used to prepare a 250 milligram bag of dextrose 5, 1/2 normal saline? Dextrose 5% eh. 5% in 1/2 normal saline. oo nga, ilan nga yung dextrose saka sodium ang meron sa 250 ml. Eh, asan yung 5% mo? Ano ginagawa to sa Di ko 5%? ba gina-compute? Di ko pa nakakompute. Compute muna natin to. Kung meron kang 1.125. 1.125. Okay, okay na, meron Yeah. na tayo. MG na. Ay, hindi pala. Tama? G? Tama. Gram. Itong dextrose 5%. Di ko alam kung ano yung dextrose 5%. Wait lang, switch natin. Alam ko naturo yung si Sir, hindi nakalimutan ko lang. Kailang ata nakinig. Concentration. Bakit wala akong free shipping? Okay, so ano to? Ano na? Grams? Wala na yan? Baka hindi naman kasama yan? Oo nga, baka di nakasama to. Pero kaya ko i-solve to kung anin ko lahat ng possible ano. Okay. Basic, ano pa? Intravenous infusion. Tayo natin to. Pero ang tinatanong lang ni Sir dun, simple yung ano lang, yung infusion rate. Pero okay na rin to. At least alam natin yung topic. Okay. Promises liter of 10-15% solution is sterile for dextrose 700 mg per ml. How many milliliters of injection were required? Okay. How many milliliters?
Pharmacists prepared a liter per septic solution of sterile water for injection into dextrose injection. 100 milligrams per ml. How many milliliters of the injection were required? Huh? Ito yung guess. Hindi ko nagigit. How many milliliters of the injection were required Wait lang. para maging 15%? Wait lang. Pharmacist prepared a liter. Meron na tayo. Meron nakagawa na si pharmacist ng 1 liter pala. 1 liter ng may 15%. Ngayon, in sterile water for injection using a dextrose injection. Okay. 700 mgml. What? Okay. Sterile Kailangan water. gumawa ni pharmacist ng gamit ng injection. Tama ka. Oo. Ilan yung ilalagay mo sa 15%? Ilang milliliter? Ay, hindi. Grams yata ito. 15 grams. Ano daw? Tanong na natin. Ang sakit sa ulo mo. Wait lang, ito kasi yung part na alam ko, nakabisado ako dito sa na to, sa lugar na to. Wait lang. Ito, wait lang. Bakit ka kasi sa akin nagtatanong? Hindi naman naturo sa akin. Itong rate of flow kasi Sa inyo naturo. Sa inyo naturo yan. Hindi ka nakikinig ha. Hatang halata, Diyos na kata. Yan, pag-exam lang. Itong rate of flow, saka infusion Okay, yung mga drops. Ito lang yung tanda ko dito kasi. Okay. Total drops in delivery is 250 ml o an infusion when using administration sets. 15 drops per ml, 20 drops per ml, and 60, ano to? Micro drops? Ano? Do MC Micro drops. micro drops per ml. GTTS stop, diba? Yeah. So, Wait lang, ilang drops ba para ma-convert in 1 drops is equals to what ml? In what ml? Hindi mo nagigets itong 15 drops per ml. Ngayon, aalamin natin kung ilan yung drops na ibigay niya ito. Diba? 250 ml. Ngayon, kunin muna natin si A, which is 15. So, 15 drops, times mo na lang siya kasi nasa ibaba naman si ml. So, 15 drops over ml. Therefore, anong sagot? 250 times 15. Wait lang, babasahin ko. Hindi ko masyado nagigets. Calculate the total drops in the delivery of 250 ml of an infusion when using the following administration. Hindi ko nagigets. Paki-explain. Okay. 15 drops per ml. So, tatlo kasi yung administration sets. Merong isa, 15 drops per ml yung nadadrop niya. Yung isa naman, 20 drops ml. Tapos yung isa naman, 60 microdrops per ml. So, ilan yung drops ng tatlong yun? Para maubos yung 250 ml. Gets mo? Ayun, kaya Pag pinagsama-sama ng ABC? Hindi, ano siya, iba-iba siya. Kailangan mo lang alamin kung ilan yung total drops niya. Okay. Para sa 250 ml. Okay ka naman. O ngayon, kaya natin tinan siya sa 15. Kasi para malaman natin. So, 8,750 drops. Okay, B. Ito, 20 naman, times 20. Anong po 40 ito? 1,000. Huy, ano 4,000? Tama, 4,000 yun, diba? 5,000. 5 ba? 20 times 250, 5,000. Weh? Kamali ako. God, Diyos. Bad. You see, microdrops per ml. Convert mo muna yung microdrops to drop. Ilang microdrops per drop? Hindi alam. Baka pa sa akin tinatanong. 1,000. 0.33 na ako. Kada may microdrops, may 0.33 ng isang drop. Therefore, times 3. So, okay. Kada isang kunwari,
Kada tatlong microdrops, nakakagawa siya ng isang drop in total. Therefore, yung 60, di-divide Oo. mo lang sa 3 para makagawa ng drop. So, it's 30. Ay, di 30 tuloy. 20. 20. So, the same lang din. 5,000 drops. Yan, ganun lang siya. Di ba? Ang simple. Parang kayo dispensing lang. O, ito naman. Ito, medyo mahirap na to. Calculate the number of drops per minute, Drops per minute na siya. Last, Calculate the number. Calculate the number of drops per minute delivered on a 250 ml of infusion if the infusion is to last 2 hours when using the following administration set. So, sa 2 hours, ilang minutes meron? okay, fine. 2 hours 120. times 60, 120, no? 120 nga. 120, Ah. fine, 120. 120. So, ang final unit natin dapat ay drops per minute. Oh, hindi ko alam kung paano i-solve yan. Nalilito na ako. Ang ano mo. Okay. Okay, ang unang binigay ay Hindi mo 15 magturo, drops. minumura yung estudyante. 15 drops. I don't fucking care. Ito yung, ay lang, ito yung main given natin. Ito 215, ay 120 minutes, tsaka 250 ml. Diba? So, bale, 15 drops over ml. Tama naman. So, tatanggalin natin si ml at ititira natin si minute. Times, tawag dito? Times, 250 ml. 250 ml nga. Over drops. Oh, 250 ml lang. Wait lang. Oh. Kasi di-divide mo siya sa 120 minutes. Divided by 120. Tama ka. In 120 minutes. Yan. Therefore, Oh, may 31.25 pa. 115 times 250. Ang sagot yan. 31.25 nga. Plus divide mo sa 120. Bakit ganun? May sinabi bang per minute delivered, wait lang, calculate the number of drops per minute 250 ml of an infusion. If the infusion will last for 2 hours, di ba? So, yung infusion na yon maglalast ng 2 hours. So, ilan yung drops per minute kapag mayroong 15 drops per ml yung gamit mo? Na ano? Wait nga lang, nasa katulo ko sa explanation mo. Delivered on a 250 ml. Wait lang ito. Balik tayo sa taas. Ayan, ito, mga ganyan. Meron diyang merong dito, may part dyan na nagtatel kung ilang drops per ml yung ginagawa niya. Gets mo? Ngayon, itong tatlo to, yung, labag na. Itong tatlong to, yung 15 drops per ml, 60 microdrops per ml. Yun yung yun yung ginagamit mo. Ngayon, yung dito naman, dito, yung nakaset for 2 hours tong yung infusion. So, dito, ilan yung magiging drops per minute mo? Gets mo ba? Hindi. Basta yun, yung dito, yung parang, dito yung parang, diba ito yung parang dextrose. Tapos yun dyan, di ba may nakikita ka nagda-drop-drop? Diba? Yung yung 15 drops, ibig sabihin kung gaano kadami yung tubig na nadodrop niya. Ganun. Oh. Kunwari ito, 15 drops. So, magdadrop muna siya ng 15, bago makagawa ng isang ml, ng 1 ml. Ito naman, 20 naman yung drops niya para makagawa ng 1 ml. Eh ngayon, inaalam yung unit na drops per minute. So, ibig sabihin, tinatanong kung gaano kabilis yung, yung drop. So, i-divide mo muna yung 250 ml
sa 120 para makuha mo yung pinaka-factor kung ilang ml lalabas per minute. Tama ba? Hindi, ganito kasi yan. Okay. Yung 250 ml yan, nakaset sa ano? Nakaset sa for 2 hours na ito ang sinabi that will last for 2 hours. Kaya ako na ano tong 120. So 250 ml maubos siya ng 120 minutes. Mm. So ito kaya ito na buo yung formula na to. Therefore, ang sagot dito. Okay. 15 times 20, 250 muna. Boy, 15 times 250. Boy, Ah. 15 times 250. Sagot ko na yung kamo kanina, 31.25 ba yun? 31.25. Wait lang, computing ko ulit. Tama, 31.25. Ang unit ay drops per minute. Kasi yun na lang yung matitirang unit. So what is ito naman? 20 ml naman. So baguhin lang natin ito eh. Gagawin lang natin itong 20. Gawin lang na din siya. Anong sagot niya sa 20? 20 times 250 divided by 120. 41.67. Drops. Ganun. Tapos, same lang rin naman siya ng microdrops eh. Hindi 20 rin tong microdrops, diba? 20 drops lang din, diba? nga, wait lang, tingnan natin. 60 Hindi, microdrop. microdrops yun, boy. Microdrops nga. So magagawin mo microdrops per minute siya? Drops pala. Ah. 2 drops. Hey Siri, convert 60 microdrops to drops. 20 yata. Do 20 yan, diba? Yung sa rich natin. Parang hindi ako nagtitiwala sa'yo eh. Tangina mo. Ano sagot? Grabe, ganyan pala yung teacher. Pag hindi nagtitiwala sa ano, Really yan? muna yung estudyante. Ano sagot? Ugali. Ano sagot? Ito na. Wait lang. Drop. E drops. Convert. 19.98. Dahil So technically, hindi siya tama. 2020 nga. 19 kasi nga 0.33, di ba? Engot kasi yung 1/3 Diba? yun. Tinatamad lang sila, ba't dito 0.333? Kasi nga 1/3 yun. I-ano mo na lang nun yun. Consider mo na lang nun. Okay. Ito na. 3 hours away. Tapos may 70 ml daw. Ngayon, hindi naman... A rural patient. Wait lang, babasahin ko muna. A rural patient is being transported by an ambulance to a hospital 3 hours away. During transport, the patient is to be in use with 750 ml of normal saline injection for each delivery. Calculate the rate of flow in drops per minute. Tanga, yung 3 hours away, kung gaano kalapit yung patient sa hospital. Oo nga, 3 hours, 3 hours away. away, wala yung Kailangan nilang, yung tawag dito, i-set ng 3 hours yung yung tawag dito, yung... Ha? Wala namang sinabi na kailangan mo i-set to 3 hours Oo, away. gusto mo Ang tatanggalan mo sinasabi siya ng dito, ayun yung sa, 3 hours away. During transport. Gets mo? oo nga. Kulit mo. So dapat, nag-aano sila ng 750 ml of normal saline for 3 hours. Yes. Sige. Ilang minutes ang meron sa 3 hours? 120, 180. Ay, 180. 60 times... 180. 180 nga. Bobo ko naman dun. 180. Okay. 750 divide by 180. So, Tapos multiply by 15. Meron kang 62.5 drops per ml sa una.
Wait lang. Kinuha ko muna yung sagot dyan sa 750 sa 180 minutes. So, meron kang, ano mo, 750 divide by 180. Sabihin, kailangan mong maglabas ng 4.17 ml per minute para makaabot ka to 3 hours gamit ng 750 ml. Kasi mo-multiply mo siya sa 15 since kailangan 15 per ml. Meron kang 62.5. Okay na, fuck this shit. Gets mo na eh. Okay, basta yun, guys. Tama yung sinabi ni Seth. Parang mali. Wait lang. Kasi tinan mo dyan sa pataas ka. Wait lang. Tama na yun. Gumawa ka ng, ano, ng... Oo. Sige, compute natin ng ha. Kung constant. ang ilalagay mo, itaas mo, iba-calculate natin. Ano yan? Oh, sige. Oh. Kung meron kang, wait lang. Ano sagot mo sa A? Ano sagot mo sa A? Kung meron kang 62.5 drops per ml, Oh. kailangang mag-amount yan into 750 ml. Ano, drops to, diba? Drops. Mm-mm. Ah. Oh, ano? So, i-ano natin siya sa, 15 GTTS. So, bale, ita ml, so, wait lang. 15 drops. So, bale, kasi yung drops na. Kung ano, parang mali. Yung computation. Parang mali nga. Parang mali. Ay, hindi naman to. Parang nga Ay, siyang minute mali. to eh. Minute to eh. Oo nga, minutes nga. Hindi, tama ka. You are right. Oh. Oh, kung may ano ka, per minute, 62.5. di ba? Oh, tanggalin. Drops. Per minute, over. Oh, drops. O, lagay mo over Oh, per minute. Ay, bobo. 1 minute. Huwag ka nga yan. Oh, drop. Ay, minute. Tapos tatanggalin natin yung tatanggalin natin yung minute dito sa via add multiplying 180 tapos 180 minutes. Ba't yung 180, bonak? Tama, 180 minutes para matanggal yung minute mo. Tapos sa baba Oh. ay 750 ml. Therefore, ang sagot niya dapat ay 15. Oh, So, 62.5. 62.5 times 180 plus divide mo siya sa 750. Ah, tama naman. Tama naman pala computation. No. Ayos na ako, ah. Ay, wow ha. Parang kahapon ang bobo mo mag-parkour ha. Okay, next na. Huwag na yan, pangit yan. Huwag na yan, tinatamad na ako dito. Hindi siya interesting. Yeah, more on ano nga kasi ito eh. More on dito. Ito, We're on hospital pharmacy to. oo. Ako kasi, di, parang sa dispensing rin to. Kaso may involved. Hindi, parang involved yung dapat oras di na. natin kasi di ba usually ang nag-aano naman Fine. nag-aayos naman ng infusion is yung mga Uy, tayo rin, nag-aayos rin tayo ng infusion. Bugok. pag sa clinical ka. Pag clinical ka. Kasi sa hospital, kahit hospital pharmacist ka, hindi naman ikaw yung magtuturok ng normal saline Ito, sa nutrition na tayo. ano Okay. mo, Nutrition. sa patient. Okay, blah blah. Ang dami, Ah, ang dami ano ng shit. last na to, di ba? Nutrition, macronutrients, alam mo na yan. Yung carbon, lipids, protein, ano ba? Nutrition, blah blah blah, dami shit. Nutritional requirements. Unang Ito. maglaro. Ito yung kailangan na quantities mo na ma-obtain kada araw. Okay. Therefore, fluid requirements. Oh god. Yan, kasama ba talaga to? Oh, kasama. Fluid requirements. Ito, Paano mo 150 nasabi? ml square meter of body on the surface. Yung BSA, yung pala BSA, ay merong kailangan ng 1 ml per 1 kilo calories. Yan. Ito yung mga Neonate. Ano yung neonate? neonates. Hindi ko alam neonates. Ayun nga, 1 to 12 months. Yun yung mga neonates. Yun yung mga batang wala pang 1 taon. Ah.
Ayan, so bali, ito yung water requirement nila. Ganyan. Okay, caloric requirement. Okay, ito yung mga formula, mahaba to gago. For example, calculate natin yung caloric requirement mo, sir. Ilang taon ka na, gaano ka katangkad, bigay mo sa akin. Ilang taon ka na? Okay, I'm 17 years old. Fuck you. 19, 20 I'm ka na eh. 19 years old. 20 ka Oh, na, hindi, 19 pa gago. lang ako. Wait, 19 pa nga lang wait, ako. kilogram, weight in kilogram. Hindi nga legit yun na. Ah, 19 pa nga weight lang in ako. kilogram nga. Weight in kilogram. Weight and kilogram, I don't know. No, last I check, don't know last check. anong weight ko. Mga last check mo. Wala, hindi ko natanda. Kunwari, 60 kilo ka. Oh, 60 kilo. I'm Height 5'8". in centimeter. 5, Centimeter. wait lang, search ko. Ako na. 5'8". 172.7. 172. 0.72. Yan. Pero 174 ako. 174 ako nung nag-height ako. Height, chinecheck no, pero yung timbang, hindi. Okay. Bakit importante yun mo? Wait, Bakit may, sabi ko bang 8 tape measure yung Okay. ano, yung Kita mo to. Wait lang. Kita mo to. saan? Yan. Ah, So, ano yung B? Ayun ba yung sa ano mo? Ayun ba yung name mo sa ano? BEE, ito ang Harris-Benedict equation. Harris-Benedict equation. Hmm. 4 sa calories. Okay. I-compute mo to. Yung age mo times mo sa 6.76. Tapos yung weight mo times mo sa 13.75. 198 times 16.76. 318.44 muna sa una. Ah. 318.44. Ano pa? 13.75 ba yan? 60 times 13.75. 60 times 13.75. 825. 174 times 5. 15 ba yan or 5? 5. Gaga, 15 yan oh. 15. 5 lang, bugok. Ito. 5 yan. Eh bakit yung sa 6? Parenthesis yan. Ito 13.75. Ito 6.76. Oh, 870. 4 meals ha. 4 meals kasi. 870. Wait lang, di mali yung una ko. Mali yung una ko. 19 times 6.76. 6.7. Ako naglagay mo ito, diba? 128 dapat. Nalagay ko kasi 16. Ha? Kasi akala ko 16. 6 lang pala. 6.76 pala. Akala ko 16.76. Saan ka 128 point. Akala ko nga 1 yan. Parenthesis pala yun. 128.44. Okay. Oo. Okay. Ngayon, Plus mo. pagpa-plus natin itong tatlo, tapos i-minus natin si 128 pamaya. Ito, 66.67. 67. 66 Plus yung dalawa na to, 7. yung dalawang to, 825 tsaka 870. Ang sagot. Plus 820 yan, di ba? Oo. 825. Tsaka 870. 870 ba? 70 ba yan? Oh, 70. Hindi Ano ko 20, gagi. 825, 870. Ano sagot? 870. 1,761.67 Tapos, minus 128. 128.44. Oh. 1,633.23. Ah, wait lang, mali ata yun. Mali Tama, yun. calorie. Tama ba? 66.67 Oh. plus 825. 13. Wait lang. 825 825 plus 870 plus 870 minus into 8.4. 128.44. Tama, 1,633.23 calories yung kailangan kong intake everyday. Yes. So, divide mo siya sa 3. Divide mo ngayon sa 3. Divide ko saan? 3. Bakit nyo divide sa 3? Para kung For sa every meal meal? mo, every meal.
So, dapat nakain ako ng 544 calories per meal. Which I doubt. Kasi minsan kasi mahina ako kumain. Tingnan natin kung gaano karami ang 544. Hindi, search na nga lang natin ng 500. 550 na lang. Tingnan natin kung ito daw, burger daw. Na may maraming shit. Siyempre yung burger, double patty yan, Oh, oh. double patty nga. Pero try na, search natin 500. 500 na lang, para may idea tayo. Tangina, puro mga... Hindi, tinan mo yung rice. Tinan mo, ilan yung grams ng rice. Hindi, ang rice, isang How- half of rice is equals to 250... Ay, Oo. 225 calories. Oh, so, palagay natin ganun. Tapos, mas marami ako sa ulam. Wait lang. Ano ba yung Yeah, hindi naabot ng 544 calories per meal ako. Ito. Siguro nasa ano lang. Scrambled eggs. Toast na toast, 3/4. Alam mo no, hindi naman ganyan pagkain ko. Saka 3/4 na kape. Imagine mo na lang, di ba? May blueberries. Hindi, di ba last time, pinapa-calorie surplus ako ni Justin. So, nagaganyan ako. Pero yun, hirap nga ako mag-calorie surplus. Kasi mahina ako kumain. Ayun nga. So, pero kailangan mo nang mag-take ng 544 per meal. Okay? Isang juice. Okay, hindi. Ang isang juice ay merong 120 calorie. Ayun nga, hindi nga talaga. Per meal. Kasi halos 1 cup ko yan. May 1 cup rice ako. 1 So, cup rice lang din kapag naman kumain ako. ka na less, so hindi mo nakukuha yung need mong calorie. Need mo na calorie yan. Oo. Okay. Kasi ayoko din maging bloated. Hindi ako hindi mo ako nutritionist, kaya wala akong pake sa kinakain mo. Oh, lipat mo na. Ayun, Ikaw, complete natin yung hindi, sa'yo. Okay na ako. Mga 2K yan. Ano? 2K yan. Ilang weight mo ba? Ano ba weight mo? Weight ko, 70? 80? 75. Weight ko 75. Tapos ang height ko ay 5'6" ako. Kaya naman na nga lang dyan, i-compute mo na nga. Ang height ko ay Lang liit mo naman pala. 167. 167.64. Tapos ang taon ko ay 20. Gaga, i-compute mo na yan. Mayroong calculator dyan, BEE calculator. Ako na nga. BEE calculator? Oo, search mo. Di ba BEE calculator? Yan. Tapos ilalagay mo na lang dyan yung age, weight, height, ayan. Sulat mo. 9. Huy, 20 ka na! Huy! Ay, nalito ako. 20 ka na! Huwag kang feeling! Ay, nako. Weight ko ay 75. 75. Activity. Activity. Huwag na yan. So, meron ka na 2,000. Ayun na. 1,800. So, bali, Ay, mas- kailangan ko oo, mag-intake ng 600 calories. Oo. Calorie intake natin. Bumawi lang ako sa height, kaya medyo parang magka-same lang tayo ng calorie intake per meal. Medyo matino pa yung ko. 600 calories. Yan, per meal. Okay na, pwede. Ito, feeling mo ba nakaka 600 calorie per meal ka? Sobra pa. Or sumusobra ka? Sumusobra pa ako sa calorie. Ang bumabawi ako sa activity ko. Yan. Ito, iba yung mga calorie intake ng mga stress patient. Yan, ganyan siya. Sige, ganyan na lang din ako. Kunwari, stress ka. So, 25, ilang kilo ka? 60. Kunyari palagay natin 60. 25 times 60. 25 divide by 60 ba yan? Times mo lang siya sa 60. Bakit naka-slash? Hindi kasi per kilogram yun. Gets mo ba? No, okay. 25 times 60. So, 1,500. Kailangan mag-take ng 1,500 kung stress ka. Yun yan. Okay. Yun na yun? Tapos na yun? Hindi pa gago marami. Ito, protein Feeling ko requirements. naman hindi naman ito ipapaano ni sir. Paano ko nga, hindi ipapaano yan ni hindi sir? nga. Pero,
alam ko pagkakalam ko may mga ibang tanong. Pero alam ko may formula yan. May papakita na ni sir yung yung formula. Dapat yung most common lang na Ay, nga, inaaral ito na natin. natin. Mas common na ito. Protein. Nakarecord. Protein. Okay. Ha? Ito, Protein? 0.8 gram per kilogram. So, times mo sa 60 mo. Kasi hindi ka naman stress. Yun yung Hindi mo sure. 60. 48. 40 yan. Kailangan mo kumain ng 48 grams ng protein kada araw. Hindi ko rin na-intake yan. Wait lang. Sige, sige. 48 grams of protein. Ay, may ganyan ako. Ganun. Ewan ko, di ko alam. Basta yun ang mo, lipid. Ilang fats ang kailangan mo kainin. Lipids may be used to provide energy when the body... Wala siyang formula. Pwede rin gamitin yung yung 4 kilo. Yung ilan yung calories mo? Never mind. Okay, sure. Ay, nakita ko na yung mga idea mo. Ito yung mga ito yung mga Oh, friend mo sa ato, sa lipids. sumagot ka. Oo nga. Okay, lipids, Okay. 30 to 40% of your total daily calorie. So, yung total daily calorie mo, ito times mo sa 30 to 40%. So, yun yung kailangan na taba na kainin mo per day. 30% to 40% of the total daily calorie. Mm. Times So, mo ilan ba sa yung calorie ko? Ilan ba yung kaya 1.6? Ah, times mo sa 30, Ay, kunwari pataba. Times mo na at 0.30. ah, So, 480. yan. So, 480 worth of calories. So, di-divide mo sa Lipids? divide mo siya sa 9. Divide mo siya sa 9. Kasi 9 Divide by 9? Bakit? Kasi ito, lipids provide 9 calories per gram. Yung kcal tsaka cal, isa lang. Lipids provide 9 calories of energy per gram. 53. So, yun, 53 grams ng taba ang kailangan mo i-consume. 53 grams? Ngayon, ito na Ano yan. 53 grams Ng lipids. na taba? Lipids ang kailangan mo i-consume per day. Okay, ito naman. Fiber. Ngayon, ito daw nakalagay. 15 grams per 100 calories. So, 14 grams per 100,000? 1,000 pala, 1,000. Okay. So, bale, ita-times mo lang yata sa 1.6. Tatimes mo siya sa... So, ilang calories ko ba? So, 1,000 multiplied by 1,600 divide by 14. Baliktad. So, kailangan... baliktad. 14 grams times 1,600 divided by 1,000. 14 grams times 1,600 1,600 divide by 1,000. So, meron dapat akong fiber intake na 22.4 grams per day. Hindi naman siya, di ba? Simple. Ito yung pinaka-simple niya. Ito para kasi yung sa... Madali lang. Ito, ganito siya. Ito yung total. Ito lahat ng gagawin mo. Pero matrabaho siya. Ito kasi sa TPN. Alam mo yung TPN, di ba? Total Parental Nutrition. TPN, Total Parental Tapos, Nutrition. ika-calculate mo siya. Itong steps na to. Kunwari, may sakit si Seth. Kakalculate natin yan. First, calculate the total daily of In reality, ginagawa ko ba yun? Sa hospital Sa ako. TPN kasi yan. So, kunwari, 1,650 yung calorie intake mo per day. Tapos na tayo step 1. Step 2, amino acid. So, 0.8 grams per kilogram. Anong sagot mo dyan? 48, di ba? 48, di ba? Dito sa step 2, yung protein. Protein, oo. 48 grams. Step 3 of protein. Yun na lang. Calculate the number of calories supplied by amino acid from step 2 okay, at 4 kg. Okay, so, per gram, 48 grams. So, bale, i-convert natin siya. 4 cal per gram times 48. Wait lang, just
Therefore, kakancel natin yung gram. 4 times 48. 192. Calorie. Okay na. Step 4. Saan galing yung 192? Dito, sa 4 cal per gram. 192. 4 calories. 4 Calories per gram. times 48. So, 192. Tama naman. So, Sunod, calculate the calories of lipids. lipids required at Doon ka 30%. 30%. Anong sagot ko kanina sa 30%? Ko alam, nakalimutan Di, ko. ito na, 1650 times 0. Ano? 1650 times 0.30. 495. Wait lang. 295? Mm. 295. Calculate the grams of lipids required based on 9 calories or grams. So 9 times 9 times. Hindi. Tama. 9 times. Ay, calorie to, di ba? Baliktad naman siya. Di-divide natin yung 295 sa 9. 295. 9 divide by 295. 295 ba? 295 by 9. 32.78. Grams. And step 6. Wait lang, bakit kanina minultiply natin? Grams kasi siya. Okay, Iba gets. kasi yun. Iba kasi rin yun. Maraming ways na. Oo. Ngayon, calculate Gets the ko naman. quantity of Calculate. carbohydrate required. Okay. Of the lipids. Ano yung lipids mo? Yun ba yung 495 ba? Oo. Yes, 95? 209, hindi lang. Yung 32, ano to ba? Okay, 32.78, tapos Bakit 295? Ha? 495 ba? 400, ito? Hindi, yung 4. Bakit? Kasi 1650 yung calories ko multiply by 30%. 495? 495. Akala ko. Oo, 495. Tapos yung sagot dito? 5. Mali yung 5. Hindi, tama. Ulitin mo yung 5. Okay, ang sagot sa 5. Okay. Ang sagot sa 5. 495 divided by 9. 55. 55? Tama ba? 55, cal. Ha? Calories. Grams to grams. Ito, calories. Ayan, tama. Oh. Base. Number 6. Calculate the quantity of carbohydrates required based on 3.4 calories per gram after accounting the contribution of the lipids. Ma-minus mo. Hindi ko gets yun natin. Wait lang. Nagbasa ko yung... Alam ko ma-minus mo siya. I-minus mo tong lipids dito sa 1650. Tapos, i-divide mo siya sa sa 3.4 para makuha yung kung gaano karaming carbohydrates ang kailangan mo kayo. Ano? Saan ko i-divide? 495 minus 1650 muna. Bakit nga hindi i-minus yung 495? Dito sa after accounting the contribution of lipids. So, kailangan mo tanggalin si lipids. 1,155. Tapos, i-divide mo siya sa 3.4. 1,155 divided by 3.4. 339. Wait lang, bakit mo may 9, no? Yung 495 sa 160. After accounting the contribution of lipids, kailangan mo tanggalin yung contribution ni lipids. Okay. Therefore, kailangan mo kumain ng 339 grams ng carbohydrates. Kailangan mo kumain ng... Number 7. Step 7. Daily fluid intake. So, ilang kilo ka? 60 times 30. 900. Tama ba? Oh. So, 1,800. 1,800 60 times 30. 1,800 ml. ml per day. So, meron tayong 1.8 liters per day. Yes.
Which kailangan mo ng, hindi ko naman nare-receive. well, Hindi ko nagagawa rin yan. so, in total, kailangan mo ng 106.50 na calories per day, 48 grams of protein, yung grams na lang. 48 grams lang kawain ng 48 grams ng protein, 55 grams ng taba, and 339 grams ng carbohydrates. Ang daming kailangan. Tapos, Mabubuhay ka rin naman kahit 1.8 anong ml ng tubig. nagagawa mo ba yan? Oo. Mas mataas pa din dapat sa'yo. Baka 2 liters per Ito pa day yung ka sample, dapat. Ganda yung sample, Ganyan yung ano yung... Huwag na, nagawa na natin. Ganyan yung ano nga yung pinapatanong sa amin. Ganyan. Ayun lang. Basically, that's it. Ganyan lang siya. Okay, tomorrow again, let's review. Okay na yan. Fuck that shit. Wait lang. Ano naman, farm analysis. Farm analysis. Farm analysis. Oo. Ganyan lang yan. Simulan mo na maging masipag, Josaphat, kasi sabi